Authorities say he was recruited by Iran back in April, who's accused of plotting to assassinate Prime Minister Benjamin Netanyahu and the country's defense minister. The suspect has been identified as an Israeli national. Isang nakakagimbal na balita ang lumutang kamakailan. Isang planong pagpatay laban sa mga pangunahing leader ng Israel. Hindi ito eksena sa pelikula, kundi isang tunay na pagtatangkang posibleng magdulot ng malaking gulo. Target ng balak na ito sina Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant, at Shin Bet Director Ronen Bar. Ngayon, mas matindi pa ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, lalo na matapos ilantad ang planong ito. Ang buong mundo ay nakatutok at nag-aabang sa mga susunod na hakbang ng dalawang bansa. Sino ang nasa likod ng planong assassination? Paano nakumbinse ang isang Israeli na gumawa ng isa sa pinakamalalang terorismo laban sa sariling bansa? Yan ang ating aalamin. Ayon sa mga investigador, si Moti Maman, isang 73 anyos na negosyanteng Israeli mula Ashkelon, ay na-recruit ng Iranian intelligence upang isakatuparan ang mapanganib na plano ng Iran laban sa mga leader ng Israel. Si Maman, na dating matagumpay na negosyante, ay ginamit ng mga Iranian dahil sa kanyang malalim na koneksyon at karanasan sa negosyo, lalo na sa Turkey at Iran. Ang kanyang papel ay hindi limitado sa simpleng pagpatay, kundi sa mas malalim na operasyon ng espiya, kabilang ang pagkolekta ng sensitibong impormasyon, pagtatago ng mga armas, at pagsasagawa ng mga pagsabog o pag-atake laban sa mga piling target. Nagsimula ang lahat noong Abril nang makipag-ugnayan si Moti Maman sa mga mediator mula Turkey na nagpakilala sa kanya kay Eddie, isang mayamang negosyanteng Iranian. Sa unang tingin, tila mga usapang negosyo lamang ang kanilang pinag-uusapan, ngunit sa likod nito ay mga mas malalalim na plano ng Iran. 2 beses na nakapasok si Maman sa Iran gamit ang mga land crossing mula Turkey, kung saan nakipagpulong siya sa mga Iranian intelligence officials. Sa kanyang pangalawang pagbisita noong Agosto, pinalawak ang kanyang misyon. Hindi lamang ang pag-target sa mga pangunahing opisyal ng Israel tulad ni na Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant, kundi pati na rin ang pagbabalak ng mga karagdagang operasyon laban sa mga Israeli civilians at mga target sa Europe at US. Sa mga pulong na ito, itinalaga ang mga particular na hakbang, ang pagkolekta ng impormasyon tungkol sa seguridad ng mga leader, pagtatago ng armas sa loob ng Israel, at ang pagkakaroon ng mga false flag operations na magdudulot ng takot sa mga mamamayan. Ang mga detalyadong plano ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Iran na patuloy na umatake at maghasik ng gulo laban sa mga kalaban nito, hindi lamang sa gitnang silangan, kundi maging sa international na antas. Sa ganitong paraan, umuusbong ang mga panganib hindi lamang para sa Israel, kundi pati na rin sa mga alyadong bansa nito. Sunod-sunod na pagsabog, higit 37 patay. Hindi lamang ang planong assassination ang kasabay na balita sa gitnang silangan. Sa kasalukuyan, lumalaban ang Israel sa Hezbollah, kilalang kaalyado ng Iran sa Lebanon. Kamakailan, sumabog ang mga communication devices gaya ng mga walkie-talkie at pagers sa iba't ibang lugar sa Lebanon. Maraming buhay ang nasawi sa trahedyang ito. 37 katao ang naiulat na patay at higit 3,000 pa ang nasugatan. Kabilang sa mga biktima ay 2 bata na naipit sa mga pagsabog habang naglalaro sa kalsada. Isa sa mga pinaka-nakakakilabot na eksena ay ang malawakang pinsala na dulot ng malalakas na pagsabog ng mga devices. Karamihan sa mga nasugatan ay nagtamo ng matitinding pinsala. Putol ang mga kamay at paa, habang ang iba ay nagtamo ng malalalim na sugat sa mukha at katawan. Ayon sa Health Minister ng Lebanon, si Firas Abiad, ang insidenteng ito ay maituturing na isang war crime. Halos walang pinipiling lugar ang pagsabog. Tahanan, sasakyan, pamilihan at mga pangunahing lansangan ang tinamaan. Sa loob lamang ng 2 araw, 12 katao na ang nasawi at nadagdagan pa ng 25 sa sumunod na araw. Dahil sa mga pangyayaring ito, mas lalong lumalala ang sitwasyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Sa bawat pag-atake, higit pang mga inosenteng sibilyan ang nadadamay. Ang mga naiwang biktima ng pagsabog ay nagbigay ng pahayag sa media na halos hindi makapaniwala sa tindi ng pinsala at kawalan ng katarungan sa nangyaring mga insidente. Hindi namin inaasahan na ganito kalala. Wala kaming kaaway, ngunit kami ang naging target. Sabi ng isang lokal na residente sa Beirut. Iran-Israel proxy war
Mga bagong taktika ng Tehran. Ang plano ng Iran na recruitin si Moti Maman ay isang malinaw na pagpapakita ng desperasyon ng Tehran. Layunin nilang gantihan ang Israel na di umano nasa likod ng mga pagpatay sa kanilang mga leader, kabilang na si Ismail Haniyeh ng Hamas. Sa paggamit ng mga proxy forces gaya ng Hezbollah at mga in-recruit na tulad ni Maman, patuloy na binubuhay ng Iran ang apoy ng hidwaan. Ang bawat pag-atake ay mas lalong nagpapataas ng tension at hindi lang mga sundalo kundi pati mga inosente ang nagiging biktima ng kanilang walang tigil na alitan. Ang operasyon ni Moti Maman ay matutupad sana kung hindi lamang ito nabuking ng mga autoridad. Ang pagkakahuli sa kanya ay isang malaking tagumpay ng intelligence ng Israel. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkabigo, ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala sa buong mundo kung gaano kapanganib ang hidwaan ng Israel at Iran. Ang plano ni Maman ay hindi lamang simpleng pagtataksil, kundi bahagi ng mas malaking plano ng Tehran na pabagsakin ang Israel sa pamamagitan ng mga internal na sabwatan. Ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran ay tila walang hanggan. Sa bawat hakbang ng Israel, may katapat na tugon mula sa Iran. Sa bawat kabiguan, mas lalo pang nagiging agresibo ang kanilang mga aksyon. Ang pagsasabwatan ng Iran gamit ang mga tauhan tulad ni Moti Maman ay isang malinaw na indikasyon na handa silang gumawa ng kahit anong hakbang upang makuha ang kanilang gusto. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na naninindigan ang Israel laban sa mga banta. Patuloy nilang binabantayan ang bawat galaw ng Iran at ng kanilang mga kaalyado. Ang pagkakahuli kay Maman ay isang tagumpay, ngunit ito ay isa lamang laban sa isang mas malawak na digmaan. Ang kanilang tagumpay ay nagbabadya ng panibagong hamon. Habang patuloy ang kaguluhan sa gitnang silangan, isang bagay ang malinaw. Hindi natutulog ang mga mata ng Israel. Habang patuloy ang mga pag-atake, ang tunay na biktima ng lahat ng ito ay ang mga inosenteng sibilyan. Ang kanilang mga tahanan, pamilya, at buhay ang nauuwi sa kaguluhan dahil sa walang humpay na digmaan ng mga makapangyarihang puwersa. Sa gitna ng karahasan, may mga umaasa pa rin sa kapayapaan. Ang balita ng kabiguan ng plano ni Moti Maman ay nagbibigay ng kaunting liwanag, ngunit ito rin ay paalala na ang digmaang ito ay malayo pa sa pagtatapos. Sa bawat pagsubok, tumitindi ang laban. Ang bawat kabiguan ay tinatapatan ng panibagong plano. Sa bawat pagtatangka ng karahasan, mas maraming nadadamay. Sa bawat bitak ng digmaan, may bagong umuusbong, mga pag-asa, mga biktima, at mga bayani. Sino kaya ang susunod na gagalaw? Ano naman kaya ang tugong pag-atake ng Israel laban sa Iran? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.